beloved, Boss Mike Cervera. Sa mga member po ng INC, pasensya Ako, ayan na mga kababayan. Bungad na bungad pa lang, parang ayaw ko nang ituloy. Mga kababayan, Kicks, itutuloy ko pa ba? Sabi tingnan mo, bungad na bungad ni Aling Marie, iba na eh. Oh. Hello mga kapatid, magandang hapon po. Ito na naman po si Aling Marie. At banatan po natin tong si Manalo. Nako, Diyos ko po. Kicks, Kicks, sabi unang-una sa lahat, banatan ko po tong si Manalo. Ay, itutuloy ko pa ba? Itutuloy ko pa? Sorry gusto kong marinig nyo rin yung kanilang mga opinion. At gusto ko rin na gusto ko rin ibigay yung opinion ko rito eto na mga kababayan. Tita Meli, tanggalin muna kita. Umamin ka na, hindi ka naman makukulong eh. Ito na. Sabi, 9:07 pa lang yung nagla-like, wala pang sa kalahati. Wala pa siya kalahati. Sige, ito na. Ito na. Bakit? Ano yung pinaglalaban mo? Bakit kailangan Kamanalo ang iyong babanatan, Aling Marie? Una, sa mga member po ng INC, pasensya na po kayo, hindi kayo kasali dito. Nako, hindi daw pala kayo kasali, Kicks TV. Si Ka Eduardo lang daw ang kanyang trip. Elastic. Ang trip niya lang daw, yung inyong yung tagapamahalang pangkalahatan ang trip ni Aling Marie. Tuloy, ano yun? Ano yun, Aling Marie? Kayo ay mga biktima lang. Nako, biktima daw kayo. Biktima daw kayo, Kicks. Kung sinong magtatanggol sa inyong sekta ay okay lang po yan. Nako. Hindi ko po mayalis sa inyo yan sapagkat ang naging sekta ni Manalo ay tila parang kay Kibuloy. Nako, hinalin tulad pa kayo kay Kibuloy. Aling Marie, bakit naman ganun? Bakit kailangan pang ihalin tulad sa iba? Aling Marie, wag na. Sabihin mo na lang ito yung opinion ko, ganun. Peram ng video mo Bibigyan ko lang ng reaksyon to. Di ba? Di ba, Lola Marie? Wag na. Wag na. Sige, tuloy mo. Maraming nabiktima, maraming napaniwala at maraming narakitan na ang ginagamit ay ang mga member nito. So, ibig mo sabihin, Aling Marie, ginagamit lang sila Kicks TV rito? Sabi ni Kicks, Aling Marie, last mo na yan. Kaya nga, di ba? So parang sinasabi ni Aling Marie, ginagamit lang kayo? Ng mga matataasang katungkulan sa inyong sekta, sa inyong relihiyon. Teka muna, Aling Marie, mukhang mali yata. Hindi sila papayag. Hindi namamalayan ng mga member kung anong ginagawa ng kanilang pastor. Naku, hindi nyo daw namamalayan kung ano na nangyayari baka naman may katotohanan. Huwag nyo rin baliwalain. Kicks, maging balansi kayo. Di magsuri kayo, di ba? Hindi naman pwedeng Nandito si Aling Marie. Aling Marie Pairam ng video, nandito ka. Aling Marie, okay lang bibigyan ko lang ng reaksyon to. Hindi tayo magkaaway. Hindi tayo magkaaway sige. Nandiyan siya. Batiin nyo naman. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, dahil hindi ko tatapusin tong video na to. Gusto ko puntahan nyo sa channel niya Konti lang. Yung konting part lang ang ibibigay ko. Siyempre, in fairness naman kay Aling Marie. Di ba? Dapat panoorin nyo ng buo sa kanya ito. Sige. Eto na, mga kababayan. Aling Marie, gusto kong maging balansi, Tuloy! Ito po, meron po tayong narinig na dahilan kung bakit itong si Manalo ay hindi makahiwalay kay Duterte. Sapagkat ito po pala ay pinayagan o may deal sila. Nako, ano yung deal na yan?
Mukhang hindi rin alam ng mga membro yan. Aling Marie, ano bang deal na yan? Oh, sige, tuloy natin to. Oh. Kung yun, no? Na makakuha ng higit 8 bilyong piso. Nako, 8 bilyon. Yan ba yung ano, nachichismis ng mga DDS? Na, ano daw, mga utang-utang? Yan ba yun, Kicks TV? Kayo ba yung Kicks TV, baon sa utang daw? Yun ang mga lumalabas, ha? Oh, yung mga DDS, mga naglalabas niyan. Oh. Aha, bilang Executive Minister Eduardo V. Manalo ng nasabing loan agreement na di pa nababayaran hanggang Naku, loan agreement, mga kababayan daw. Eh, di ba minsan pinakita sa inyo? Ako nga, tinututulan ko yan eh. Di ba? Sabi ni Kicks, Aling Marie, sabi ni Kicks, chismis lang daw yan. Oo. Ay, syempre, mga kababayan, hindi naman tayo nagpalabas ng mga yan. Kaya tayo, mga kababayan, abay, suriin din natin. Suriin din natin. ngayon, no? At yan po ay sa Asia United Bank, sa Nako! Mukhang eto yung mga lumalabas, Oo, eto nga. Nako, Diyos ko po. Sa mga bangko, ganito na lang. Kicks TV. Bakit hindi kayo humingi ng transparency? Mahalay naman natin, di ba? Para nang sa ganun, kung hindi totoo, abay maisupalpal natin sa mga nagpapakalat ng chismis na yan. Di ba? Bakit hindi kayo sumuri? Pumunta kayo. Saan? Sa mga bangko na tinutukoy. Nang sa ganun malaman nyo mismo na kayo ang makaalam. Ano? Di ba? Okay lang yan para sa lahat. Thank you naman, Aling Maria. AUB. Na-approve po ni AUB. Bangko yan, Digongyo ito. Nako. No? Na 6 na beses nag-loan Nako. na mayroong agreement. Teka muna. Kung totoo yan, di ba bawal ang utang sa iglesia? Kasi sabi ni Matandang Manalo, ay wala. Wala. Hindi pwede na magkaroon ng utang ang iglesia ni Cristo. Kung meron kayong makikita. Nako, mga kababayan. Sabi niya yun, no? Ayoko nang ituloy. Oo, ayoko na ituloy. Tuloy. So, ibig sabihin po, Hmm. nakatali o nakakumit itong si Manalo sa mga Duterte. Nako, nakakumit daw si Manalo. So, Aling Marie, ibig mo sabihin, si Manalo tsaka si Digong merong blood compact. Ganun ba yun? Nag-blood compact silang dalawa. Ganun ba yun? Na hindi na pwedeng humiwalay ang isa. Ganon. Alam nyo ba yung blood compact? Nung araw ginagawa yan nagsusugat. Tapos yung dugo pagsasaluhin. Yun ang ipipirma sa kasunduan. Sige. Eto na, Aling Maria. Kung kaya't yung gagawin nila na yan, na mga rally-rally ay hindi para sa kapayapaan, hindi para kay Marcos, hindi para mawala ang mga kawatan. Nakatulad ni Sara Duterte na nilustay ng 7 araw, hindi po 11 araw. 7 araw niya nilustay ang 125 milyong nanggaling sa dugo at pawis ng mamamayan. Nako, mga kababayan. Malupit si Aling Marie sa binitawan niyang salita na yan. Akala ko, malupit na ako. Mas malupit pa pala to. Biruin ninyo, ang alam natin, ang alam natin, 11 araw. Alam pala ni Aling Marie 7 araw, 1 linggo lang. Ay, nako mga kababayan. Iba syempre, mga kababayan, alam nyo na. Diba? Alam nyo na. Mas naunang pinanganak si Aling Marie sa atin. Kaya, mas alam niya yan. Tuloy. Kaya po ito, si Manalo ay nakakumit at ngayon ay nananawagan sa lahat ng lugar na mayroon silang sekta ng kanilang pananampalataya. Ay dahil dito, nakakumit siya, may deal sila, may utang na loob siya kay Duterte. Kung kayo... Nako! Ayan na! Magsindihan ka lang! Magsindihan ka lang. Nakakumit daw si si Digong at saka si Parang nagkaroon sila ng ganyan, ganyan. Na hindi na pwedeng humiwalay ang isa sa kanila. Daig pa ang kinasal sa kanilang dalawa.
Eto na. Eto na. Huwag po kayo palilinlang. Yung Nako. mga atin po sa 13 Hmm. para sa impeachment po Nako. yan. Oh. Yan po ay para kontrahin ang impeachment kay Sara Duterte. Doon po sa mga member na medyo naging panatiko na, Oo. mag-isip-isip po kayo. Dahil ang pakikialam ni Manalo sa ating gobyerno, no? Sa politika ay isang maling-mali na hindi siya dapat gumamit ng mga miyembro para lang isabotahe ang magagandang plano at sa mga ikabubuti ng bansa. Tama! Ay, tama. Tama naman yung sinasabi ni Aling Marie. Kung totoo, di ba? Aling Marie, sino ba source mo? Pwede ba friend na tayo? Pwede ba friend na tayo? Kasi mukhang mas malupit yung source mo. Oo, wala akong source na ganyan eh. Oo. Aling Marie? Aba, bakit alam na alam mo yung mga ganyan? Oh, sige tuloy. Tuloy, Aling Marie tuloy. Na mga gagawin Nako. ng mga Pilipino. Nako. Kaya po, itong pananawagang ito ni Manalo, ito po ay hindi makakabuti. Hindi po for peace. Nako. Sapagkat, alam nyo naman, Hmm. na political threat na ang ginawa ni Sara Duterte kay Bongbong Marcos. Oo nga naman. Sa bagay, Aling Marie, kanina sinabi ko na yun eh. Pagka nga naman, mali. Pag tama, tama. Pero kukonsintin natin yung lantaran na kahit nakapikit tayo, kitang-kita nakamalian eh. Teka muna rin, di ba? Teka muna rin. Dapat hindi tayo sasang-ayon. Hindi natin kukonsintihin. Dapat hindi natin pro-protektahan. Di ba, mga kababayan? Oh, sige tuloy. Yan ay ang pagbabanta na patayin si BBM, Oh. si First Lady Lisa, Oo. at si Speaker Martin Romualdez. Yun, tama. Yung tatlo na yun, tama. Eto na. Kaya mga kapatid, huwag na kayong magtitiwala sa mga taong ito na nagpapanggap na mga mahuhusay na pastor. Nako, ang bigat niyan. Aling Marie, ang bigat ng binitawan mo. Masasaktan yung mga kaibigan ko rito, ang mga iglesia ni Cristo. Diruin mo. Nagpapanggap. Nako. Ibig sabihin, huwad daw, huwad. Huwad daw, huwad. Oo. Huwad daw. Alam niyo ibig sabihin ng huwad? Panggap, gano'n, tuloy. Pero sila ay mga kulto. Naku, Pero kulto daw, kulto. Naku. Di naman siguro, ang mga nagsasabi lang nun, Aling Maring, yung mga katunggali nila sa ibang relihiyon. Marami silang mga debate. Hindi naman ako sumasama sa ganyan. Diba? Hindi man lang tumagot. Sabi ni Kicks TV, Aling Maring, teka muna. Kasi diba, yung tinatawag na kulto, Aling Maring, naririnig ko lang yan kay, sa may ibang sekta, lalong-lalo na kay Brother Eli, diba? Eli Soriano. Naririnig ko yan Kulto, sabi eto na, sige tuloy. pera. 8 bilyon ang inaprubahan ni Duterte para ma-withdraw ng 6 na ulit Nako. ni Manalo. At malamang na yan ang kapalit ng rallying ito. Naku, may kapalit pala yun. Nung panahon daw ni Digong na kinabang daw ang kapatiran ng Iglesia ni Cristo, sabi, parang ganon. Yung sinasabi ni Aling Maring, parang nakinabang ba? Nandiyan ka pa ba, Aling Maring? Ito ba'y nangyari nung panahon ni Digong na nagkaroon ng sasanla, paglulong, pangungutang? Itong kapatiran, tama ba? Tatanong lang ako Aling Maring, nandiyan ka pa ba? Aling Marie, nandiyan ka pa? Nandiyan ka pa ba? Sagutin mo nga ako. Parang ganun tuloy. Hindi siya makabitiw sapagkat siya ay merong bayarin
Ano yung mga kasinungalingan niya na sinasabi? Oh. Ito, mga pagpapanggap nila, no? Pakinggan niyo po ito. Nako, Diyos ko po. Presyo ni Kristo Yan. ay walang utang kahit na Nako, yan na nga yung pinakita. Sorry hindi ko pa napapanood to. Oo, hindi ko pa napapanood talaga eh. Ayan, naging interesado tuloy ako. Ano yan, Aling Maring? Iglesia ni Cristo, ano? Dali. Ano sabi dyan, Aling Maring? Kaya tuloy. Aling Marie, Panggap nila, no? Pakinggan niyo po ito. pakinggan, makinig. Makinig kayo, makinig kayo. presyo ni Kristo Yan. ay walang utang kahit na saang bangko. Ang iglesia daw ni Cristo ay walang utang kahit sa bangko. Okay. Oy, teka, may 1 billion pesos na loan ng INC para sa Philippine Arena. Kahit Ako, may 1 billion daw, may loan daw kayo. Bakit ganon? May loan daw kayo. Hoy, Kicks TV, alam mo naman, pinagtatanggol ka pa yan si FB, Anak ng pating. Bakit ganito? Sige, tuloy. sinabi nilang galing daw ito sa abuluyan ng miyembro. Pero ang totoo, umutang sila sa Metrobank at Asia United Bank. Nako, yan na. Kicks TV. Oo, lagi akong dumadaan doon, Kicks TV. Taga doon lang ako eh. Daanan ko yan. Taga dyan lang ako. Eto na. Bakit? Umutang saan yan? Saan bangko? EUB at saka ano? Saan ba yan, Aling Maring? Panggap nila, no? Pakinggan niyo po ito. Presyo ni Kristo Yan. ay walang utang kahit na saang bangko. Oy, teka, may 1 billion pesos na loan ng INC para sa Philippine Arena. Kahit sinabi nilang galing daw ito sa abuluyan ng miyembro. Pero ang totoo, umutang sila sa Metrobank at Asia United Bank. Pati 3 to 17 units ng LIG condominium. Sabi ng mga dating leader ng INC, bawal mangutang o magsanla ng ari-arian ng simbahan, kaya maraming miyembro ang hindi makapaniwala o ayaw tanggapin ang isyong ito. Nako, ayaw nyo daw tanggapin. Tama daw si Aling Marie. Kicks TV Ayaw nyo tanggapin daw ang katotohanan. Sabi ni Aling, nung pinapakita ni Aling Marie. Nandyan. Diyan ka lang para matanong kita. Wait lang. Masakit yan para sa mga membro. Ay, Kicks TV, magsuri kayo. Magsuri kayo. Tuloy. Ngayon, ang tanong, kung sabi nila galing lahat sa miyembro, bakit may loans? Ang Philippine Arena ang pinakamalaking indoor arena sa mundo. Pero ang tanong ngayon, sulit ba ang laki nito sa laki ng utang? Nako, yun nga lang. Ang problema, kung utang naman nila Aling Marie, baka pwedeng sila na lang magbayad. Ano yun, Chris Ulo? Video? Anong video? Ano ba yung video? Palastik, meron ka bang sinend? Anong video yung sinasabi ni Chris Ulo? Wala. Tuloy. Bakit in denial? Ano sa tingin nyo? Yan, mga kapatid. Kaya ito po, hindi po tayo magsasalita. Kung ang mga member din nito ni Manalo ay marunong rumispeto, no? Nako. Ang sabi nila, diyan kami galit kapag tinutuligsa nyo ang aming pastor, no? Gusto nyo ba nakuyugin kayo ng lahat ng iglesia? Pagmumurahin kayo at gusto nyo kayo pa ang bayaran at bigyan ng pera? Nako! Mabigat si Aling Marie pala. Nakakatakot kalaban to. Ang galing niyang perang yan. Kayo na mga DDS na makakibuloy, makamanalo. Kayo po ay aking tinatanong, saan ang galing ang perang yan? Hindi. Nako, saan daw ba galing ang pera? Pakisagot naman, Baka naman pwedeng may makasagot dyan kung saan galing ang pera. Hinahanap ni Aling Marie yung pera. Sino si Aling Marie? Si Aling Marie. Ba't yan ay sa kaban ng bayan? Kaya po ngayon, ito pong nangyayari na ito ng mga eleksyon, di po ba ang panakot lagi nila sa kanilang mga kalaban ay hawak yan ng iglesia? Naku, yung ba? Pagka ba, hawak daw ng iglesia, kaya yun ang nila. Ano ba tawag doon? Pinananakot? Tama ba? Na yan ay pairalin sa bansa natin? Nako. Habang namamayagpag ang mga hudas na ito ng mga mapagpanggap, mga kulto. Nako, sakit nun! Kulto!
Aling Maring naman, sakit mo naman magsalita. Aling Marie, ang sakit mo naman magsalita. Kulto talaga? Para kang si Argo Bingot ah. Si Aling Marie ba at saka si Argo Bingot ay iisa? Ay, grabe. Ha? Grabe. O, sige tuloy. Namamayagpag sa pagkuha ng ating pondo gamit ang mga politiko na kanilang sinusuportahan tuwing eleksyon. Nako, ibig sabihin ba tumatanggap sila? Ano yung bayad ba, Aling Marie? Ganon? Bayad? Ako, tanong lang to ha. Eh kasi, si Aling Marie, parang nawala na ako sa pagbibigay ng reaksyon eh. Ito ba'y bayad? Bayad ba sa mga yung mga politiko nagbabayad sa mga sa mga tulad ng KOGC, INC, ganon? Ha? Ganon ba 'yon? Oo, 'di ba no? Oh, grabe naman kulto. Oh. Kaya po nagkaroon na ng mga manok-manok. Pero wag po kayo mag-alala. Eh manok din naman nila si Marcoleta. Sul. O di ba? Manok din naman nila si Marcoleta pero kulelat naman ah. Mukhang fake news naman, Aling Marie. Mukhang hindi naman nila may papanalo yung mga politiko. Eh kung hindi nila mapapanalo si Marcoleta, hindi nila mapapanalo yung mga politiko. Labas niya, fake news ka. Aling Marie, labas niya, fake news ka. Oh, tuloy. Sapagkat mas malaki ang bilang ng Katoliko kumpara sa kultong ito. Nako. Hindi ko po dinadamay dito yung mga Aling Marie, wag na. Oo nga, mas malaki ang mga Katoliko. Pero ang mga Katoliko hindi naman pala away. Yung mga Katoliko panatiko kay Lord, oo. Ganon din naman ang INC. Ewan ko sa KOGC. Dahil ang KOGC, ang panatiko noon kay Kibuloy lang eh. Di po ba? Kay Kibuloy lang yun eh. Sabi ni Lolo, 90% tayong Katoliko. Nako. Oo, kaya nga, no? Sa bagay, meron naman kayong punto ni Aling Maria, Loloy. Kasi, ganito yan. Hindi naman din papayag yung ibang mga Katoliko na karamihan ay sumusuporta at loyalista kay Pangulong Bongbong Marcos at sa pamilyang Marcos. Di po ba? Ayan, hati-hati ang pananaw ng ilan. Yung ilan hindi naniniwala na na matuwid na panawagan talagang kapayapaan yan. Dahil yung mga DDS nga, kanina tinalakay ko, hindi nga sila payag dyan eh. Ayaw nila ng katahimikan eh. Kaya ang tanong, para saan talaga yan? Baka mamaya yung sinasabi nila na ayaw namin ng katahimikan, ayaw namin ng pagbabati-bati, baka mamaya yan yung dami ng tao ng Iglesia ni Cristo ang ipakita saan? Sa mga militar para masabi, magkaroon ng dahilan na na mag-aklas sila. Tama po ba? Diba? Baka naman mamaya, Kicks TV, magamit kayo ng mga DDS na sabihin, eto na, marami na kami. Marami na kaming sumisigaw. Baka naman, mangialam na kayo, mga militar. Yung mga panatiko kay Digong na militar na ilan. Paano yan kung lumabas at humawak ng armas at sumugod sa Malacanang? Ano yan, Kicks TV? Kanino ka kakampi? Diba? Ngayon, eto pa mga kababayan ha. Tuloy, eto mga kababayan, pakinggan ninyo. Aling Marie, thank you sa Kung gusto nyo panoorin ng buo, yung video ni Aling Marie, ay konti lang yung aking dyan, pinlay. Panoorin nyo sa channel niya, mag-subscribe na rin kayo. Our beloved Boss Mike,